Sa simpleng barangay sa bayan ng San Teodoro, nakatira si Elira Cruz. Isang magandang dalaga na may pangarap na makalaya sa kahirapan. Bata pa lamang siya, ay nangangarap na siyang yumaman, makasakay ng magarang kotse, at makapag-travel sa ibang bansa. Ngunit sa realidad ng kanyang buhay, kahit isang tuka ang pamilya nila. Sa edad na 18, nakilala niya si Ramon Ariola, isang binatang construction worker na halos kasing edad lang niya. Sa kabila ng maruming kasuotan, may itim na balat sa araw-araw na pagkakarga ng semento at sa simpleng pamumuhay, nahulog si Elira sa kabaitan ni Ramon. Hindi ito mayaman, pero puno ng pangarap sa puso. Balang araw, makakapagtayo ko ng sarili kong construction company. Ani ni Ramon, isang gabi habang sabay silang nakaupo sa bangketa. Pinapanood ang mga dumaraang sasakyan. Talaga? Anong gagawin mo pag nangyari yun? Tanong na Elira sabay ngiti. Ikakasal tayo. Bibigyan kita ng magandang bahay. Hindi ka na maglalaba. Hindi ka na magpubuhat. Gusto kong ikaw ang reyna ko. Napangiti si Elira. Sa gabing iyon, inakala niyang sapat na ang pangako para suklian ang pagmamahal. Simula noon, naging opisyal silang magkasintahan. 5 taon silang nagkasama. Si Ramon ay masigasig sa trabaho. At kahit maliit ang sahod, mas pinipiling pag-ipunan ng cellphone ni Elira, tuition sa kolehiyo, at bagong sapatos. Hindi siya nagrereklamo. Kahit pa ang mga barkada niya ay minsang umaalas ka sa kanya. Pre, parang asawa mo na kaagad ang turing mo ah. Hindi mo pa nga naiiskuran eh. Ngunit tinawanan na lamang ni Ramon ang mga tukso. Mahal niya si Elira. At higit sa lahat, ay may tiwala siya rito. Samantala, si Elira ay unti-unting nakakaramdam ng pagkalito. Habang nakikita niya ang mga kaklase niyang nakakotse, nagsusuot ng branded na damit at nag-outing sa mga mamahaling resort. Tila unti-unti siyang nabubulag sa kaibahan ng mundo niya, sa mundong ginagalawan ng iba. Dahil doon, ay napapaisip siya. Hanggang kailan kaya ako magiging pasensyosa? Hindi kaya ay dapat na rin akong maghanap ng mas magandang oportunidad? Isang araw, habang nakabreak siya sa klase, may nag-message sa kanyang hindi kilalang account sa Facebook. Hi beautiful, I saw your photo. You seem so classy. I'd love to take you out sometime. Napangiti si Elira. Hindi niya kaagad ito sinagot, pero in-screenshot niya ito at ipinadala sa kaibigan. Ay sis, ang gwapo. Tignan mo yung profile niya oh. Naka-BMW. Businessman daw. Simula noon, hindi na nakontento si Elira sa mga simpleng pangarap ni Ramon. Sa bawat mensaheng natatanggap niya mula sa lalaking nanggangalang Neo Villagracia, unti-unting nauupos ang apoy ng kanyang pagmamahal kay Ramon. At ang hindi niya alam, ang susunod pala niyang desisyon ang tuluyang magpapaikot sa kanyang mundo. Mula nang magsimulang mag-chat sina Elira at Neo, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Kung dati sabik si Elira sa mga simpleng sorpresang ibinibigay ni Ramon, tulad na lamang ng ice cream sa kanto o bulaklak na pinitas mula sa bakuran ng kapitbahay, ngayon ay hindi na siya ganoon ka-apresyatibo. Salamat. Matabang niyang sabi nang minsang bigyan siya ni Ramon ng candy at balot ng burger. Pagod ka bali? Tanong ni Ramon. May problema ba? Wala. Busy lang ako sa school. Ngunit ang totoo, wala siyang ginawa kung hindi ang abangan ng susunod na mensahe ni Neo. Araw-araw siyang kinakamusta nito. Pinapadalhan ng mga larawan ng mamahaling sasakyan at inaaniyahang magkita sila. Sa kabila ng maikling pagkakakilala nila,
Tila ba marunong itong magsalita ng tamang mga salita. Mga salitang gustong-gusto niyang marinig. Elira, you deserve more than just survival. Mensahe ni Neo isang gabi. If only I met you sooner, I would have to change your life. Hindi niya alam kung bakit, pero napalunok siya. Ang dami niyang iniisip. 5 taon na si Ramon sa kanya. 5 taon na ng sakripisyo, ng pag-unawa, at ng pagmamahal. Pero nararamdaman niyang hindi ito sapat para sa mundong inaasam-asam niya. Dumating ang araw na hindi niya sinipot si Ramon sa date nila. 2 oras itong naghintay sa plaza. Bitbit ang isang simpleng cake na binili niya mula sa kalahati ng kanyang sahod. Kinabukasan, hindi nagpakita si Elira sa klase. Nasa isang coffee shop siya. Kasama itong si Neo. Ang bango mo pala sa personal, sabi ni Neo habang pinapahid ang tissue sa labi nito. Napatawa si Elira. Ikaw rin, para kang artista. Gusto mo pang sumama sa akin sa Baguio this weekend? May property kami roon. You can bathe and escape from this toxic little town. Parang pinukpok ang puso ni Elira. Hindi dahil sa tuwa, kung hindi dahil alam niyang pinapasok niya ang isang bagay na hindi dapat. Ngunit sinagot niya ng oo. Habang paalis sila, may isang lalaking nakita silang papalabas ng 7-Eleven. Ito ay si Ramon. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Nagkatinginan din sila Neo at Ramon. Napatingin si Elira sa lupa. Wala siyang masabi. Walang paliwanag, walang salitang pwedeng magtama sa mali niyang pinasok. Ngunit hindi siya pinansin ni Ramon. Tumalikod lamang ito. Tila ba binura na siya sa mundo nito. Kinagabihan, habang nasa isang magarang sasakyan pa Baguio, sinubukan niyang bumalik sa chat ni Ramon. Ram, sorry ha, hindi ako nakatext kanina. May emergency lang. Sinin lamang ito ni Ramon. Wala nang kasunod. Tahimik na ang dating lalaking 5 taon siyang minahal, pero kanya lamang sinaktan. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng karangian sa piling ni Neo, may bahagyang kirot na siyang nararamdaman. Hindi dahil sa pagkawala ni Ramon, kung hindi dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang sarili. Sa unang linggo ng pagiging magkasama ni Elira at Neo, pakiramdam niya ay siyang bida sa isang pelikula. Dinala siya ni Neo sa Baguio, sa isang malaking bahay na may sariling driver. Malamig ang simoy ng hangin, at may fireplace pa sa loob. Merong pa-wine, steak, at mamahaling pabango. Bawat kilos ni Neo ay parang planado para ligawan siya. Parang siya lamang ang babae sa mundo. Hindi ko kailangan ng 5 taon, bulong ni Neo sa kanya, habang pinapanood nila ang hamog mula sa veranda. Kaya kitang mahalin, kahit ngayon pa lang. Napangiti si Elira. Ang puso niyang dati ay nagtitipid ng damdamin, ngayon ay tila ba nilulunod ng marangyang atensyon. Sa kanyang isip, si Ramon ay tila alaala na lamang, isang luma at maalikabok na kabanata ng kanyang buhay. Pag-uwi nila mula sa Baguio, hindi na siya nagpakita pa sa eskwelahan. Hindi rin siya umuwi sa bahay nila. Tumuloy siya kay Neo. At sa unang pagkakataon, hindi niya na kailangan pang mag-isip kung may pamasahe pa siya sa jeep o kung sapat pa ba ang kanyang baon. Binigyan siya ni Neo ng credit card, bagong iPhone, at mga mamahaling damit. Now, you're my queen, ani Neo. Ngunit sa likod ng marangyang mundo, unti-unti ring nagpapakita ng kakaibang ugali si Neo. Minsan, ay bigla itong sumisigaw kapag hindi siya sinasagot kaagad. May mga pagkakataong ilang araw itong nawawala at hindi siya pinapansin. At minsan, nahuli niya itong may kausap na ibang babae sa phone na sinabing client lamang nito. Client? Tanong ni Elira habang pinipigilan ang galit. Oh, don't be paranoid.
Malamig na tugon ni Neo. You're living in my house, spending my money. And now, you are doubting me? Tatameme si Elira. Gusto niyang sumigaw, umalis, at tumakbo. Pero saan ba siya pupunta? Wala na siyang babalikan. Si Ramon ay iniwan niyang walang paalam. Ang pamilya niya, hindi niya masabing iniwan niya ang lalaki dahil sa ibang lalaki. Ang kaibigan naman ay wala na ring natira. Ang mundo niya ay umikot na lamang sa isang pangalan, Neo Villagracia. Isang gabi, habang tulog na si Neo, sinubukan ni Elira na gamitin ang iPad nito. Doon niya nakita ang mga email, bank transactions, at social media accounts na nagpapakitang hindi ito negosyante kung hindi isang manloloko ng babae. Lahat ng business trips nito ay pakikipagkita sa iba pang biktima. Nang gabing iyon, napaiyak si Elira sa katahimikan ng sala. Lahat ng inaakala niyang bagong pagkakataon ay sa palang panibagong pagkabigo. Ang marangyang gamit na akala niya ay bunga ng tagumpay ay galing pala sa panlilinlang. Naalala tuloy niya si Ramon. Simpleng tao, pero may dangal, may prinsipyo, at mahal na mahal siya. Pinagpalit niya ito sa isang lalaking hindi niya lubos kilala. Napalood siya sa gitna ng marmol na sahig ng bahay na hindi sa kanya. Nasabi niya sa sarili na siya ay nabulagan ng sobra. At sa loob-loob niya, tanong ng tanong ang kanyang budhi. Babalikan pa ba ako ni Ramon kung alam niyang ito ang kinahinatnan ko? Habang si Elira ay unti-unting lumulubog sa mundong pinili niyang pasukin, si Ramon naman ay tahimik ngunit determinado sa muling pagtindig. Matapos siyang iwan ni Elira ng walang pasabi, pinili ni Ramon ang katahimikan. Hindi siya naganap, hindi siya nakiusap, at lalong hindi siya nagmakaawa. Sa halip, ipinako niya ang sarili sa trabaho. Tinanggap niya ang alok ng isang kaibigan na sumubok magtrabaho sa Maynila bilang lead foreman sa isang malaking construction site. Hindi ko man napanatili ang taong mahal ko, pero kaya kong itaguyod ang sarili ko. Bulong niya sa sarili habang binabaybay ang EDSA sa ibabaw ng jeep. At sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan ni Ramon ang kanyang kakayahan. Maaga siyang pumapasok, huling umuwi, at laging may dalang notebook kung saan isinusulat niya ang mga natutunan niya sa bawat proyekto. Napansin ito ng kanilang project manager. Ramon, gusto mo bang umattend ng free seminar sa engineering and design? Magaling kang manggagawa. Sayang naman kung hindi ka mag-level up. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tinanggap niya ang oportunidad. Lingid sa kaalaman ng lahat, ginagamit ni Ramon ang mga natutunan upang magplano ng sariling kumpanya. Isang pangarap na ilang taon na niyang itinago sa puso, habang si Elira ang iniisip niyang magiging katuwang. Habang siya ay abala sa pagsusumikap, natanggap niya rin ang scholarship mula sa TESDA at kalaunay nakapagtapos ng kursong construction supervision. Naging assistant project engineer siya at di kalaunan ay nagkaroon ng sapat na ipon upang magsimula ng maliit na construction business, Ariola Build and Design Corporation. Yan ang pangalan ng kumpanyang itinayo niya. At napakaliit pa lamang nito. Pero ang mahalaga ay sinimulan niya na. Sa unang taon pa lamang ay nagtamong na kaagad siya ng papuri. Simple lang ang prinsipyo ni Ramon. Matino, mura, at maaasahan. Mula sa mga bahay sa probinsya hanggang sa mga townhouse sa lungsod, unti-unti siyang nagkaroon ng pangalan. Ang dating lalaking umaakit ng poste para sa kuryente, ngayon nagpapatayo na ng mga gusali. Isang araw, habang nasa isang client meeting, napansin ng assistant niya ang tila matagal nang nakatitig sa kanilang opisina sa labas ng gate. Sir, kilala niyo po ba yung babaeng nandun? Lumapit si Ramon sa bintana at sa unang pagkakataon, muli niyang nakita si Elira.
marungis, namumutla at may hawak na sobre. Hindi siya lumabas. Tahimik niyang isinara ang kurtina. "Sir?" tanong ng assistant. "Wala yun. Multo lang ng nakaraan." Sagot niya sabay baling muli sa dokumento. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa wakas, wala nang puwang sa puso niya ang babaeng minsang sinakta ng damdamin niyang wagas. Hindi mapakali si Elira habang hawak ang sobre ng huling natirang pera niya. 1,000 piso. Ubus na ang laman ng wallet. Ubus na ang laman ng puso. Mula nang mawala si Neo, wala na rin siyang balita kung nasaan ito. Isang umaga pagising niya, wala na ang lalaki. Iniwan lang siyang walang mensahe, walang pasabi. Ni hindi nga siya nito kinausap. 3 linggo na mula nang mawala si Neo. Wala na rin siyang matakbuhan. Hindi siya makauwi sa probinsya dahil wala siyang mukhang maiharap sa pamilya niya. Kaya't kahit labag sa loob, sinubukan niyang hanapin ang dating nobyo. Ito'y walang iba kung hindi si Ramon. Dahil sa balita ng dati nilang kaklase, ay isa ng matagumpay na negosyante. Ngunit bago pa man niya marating ang opisina nito, isang matinding balita ang tumambad sa kanya. "Si Neo Villagracia? Hala, mari napanood mo na ba sa balita? Nahuli sa kasong estafa at panggagadyo. 3 raw na babae ang naloko. Pinangakuhan ng kasal. Pero tinangayan ng pera, tapos biglang naglaho." Hindi makapaniwala si Elira sa kanyang narinig. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang Facebook at sinubukang i-research ang pangalan ni Neo. Wala. Deactivated. Ngunit may mga news articles na lumitaw. Online Casanova. Nahuli sa Davao Airport matapos subukang tumakas. May warrant o para sa 3 bayan. Tila sinaksak ng maraming beses ang puso ni Elira. Ang lalaking pinagpalit niya kay Ramon, ang lalaking inakala niyang susi ng kanyang mga pangarap, ay isa palang mapanlinlang na nilalang. Naalala niya ang lahat ng sinakripisyo niya. Ang tiwala ni Ramon, ang kanyang pamilya, ang kinabukasan niya sa kolehiyo, at ang respeto ng mga kaibigan. Ang lahat ng iyon ay sinugal niya para sa isang peking lalaking nakilala lamang niya sa loob ng ilang linggo at nakasama lamang niya ng mahigit 2 taon. Napalood siya sa gilid ng kalsada, hawak ang cellphone habang binabasa ang balita. Napahagulgol siya sa gitna ng ingay ng trapiko at alikabok. "Panginoon, ano itong nagawa ko?" Wala na nga siyang pera. Wala na rin siyang matitirhan. Umiiyak siyang naglakad sa MRT station. Sa isip-isip niya, marahil ay dapat na siyang bumalik sa dati niyang buhay. Ngunit saan siya magsisimula? Sinira na niya ang tiwala ng lahat, lalo na ni Ramon. At sa pagkagising niyang iyon mula sa ilusyon ng marangyang pangarap, doon niya muling naalala ang pinakamahalagang bagay na iniwan niya, ang taong tunay na nagmahal sa kanya. Dala ang matinding hiya, gumuhit sa kanyang puso ang tanging pag-asa. Baka sakaling mapatawad niya pa ako. Ngunit hindi niya alam, ang taong iniwan niya ay ibang-iba na ngayon, hindi lang sa katayuan, kung hindi pati na rin sa damdamin. At minsan, kahit gaano pa kalalim ang pagsisisi, ay huli na ang lahat. 2 linggo ang lumipas matapos magkalakas loob ulit si Elira na puntahan ang opisina ng Ariola Build and Design Corporation. Bitbit niya ang kanyang hiya, ang natitirang dignidad at ang isang mumurahing paper bag na may laman na lumang resume at simpleng damit na isinuot niya noong graduation. Isa sa mga bihirang alaala ng panahong maayos pa ang kanyang buhay. Habang nakatayo siya sa labas ng gate ng opisina, halos manginig ang tuhod niya sa kaba. Kitang-kita niya ang malaking signage sa harap. ABD Corporation. Quality you can build on. Sa gilid ay mayroong mamahaling sasakyan. Sa parking ay may mga taong tila maayos ang bihis at masayang naglalakad. Walang duda, ito na nga ang tagumpay ni Ramon. Napapikit si Elira, huminga ng malalim.
at tumawid patungong guardhouse. Ma'am, ano po ang sadya nyo? Tanong ng gwardya. Pwede po ba akong makipagkita kay Sir Ramon? Sabihin niyo po kay Ramon na ako po si Elira. Nagangat ng kilay ang guard. Teka lang po, tatawagan ko po. Habang naghihintay, ramdam na Elira ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na siya kagaya ng dati. Wala na ang mamahaling makeup. Wala na ang branded na damit. Ang dating kiniinggitan sa social media, ngayon ay mukhang isang nawawala sa sariling landas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang gwardya. Ma'am, pinapasabi po ni Sir Ramon, busy daw po siya sa meeting. Parang sinabuyan ng yelo ang likod ni Elira. Pwede bang maghintay na lang ako rito? Sa labas lang po kayo pwedeng maghintay. Bawal po kasi kayo dito. Bawal po ang bisita sa loob kung walang appointment. Tumango siya at naupo sa sementadong gilid ng bakod. 2 oras siyang naghintay. 3 oras. Hanggang sa lumabas na ang mga staff ng kumpanya. Kasabay nitong si Ramon. Nakasuot ng long sleeve, naka-slacks, at maayos ang tindig, at may kasamang babaeng pamilyar ang mukha. Ito ay si Ella. Si Ella na dati nilang kapitbahay, na ngayon ay personal assistant ni Ramon. Nang tumapat sa kanya ang grupo, tumayo si Elira. Hindi siya makatingin ng diretso. Ramon? Tumingin si Ramon. Walang emosyon sa mukha nito. Elira, patipid na bati. Anong ginagawa mo rito? Ramon patawad. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat. Pero kung may kahit konting lugar pa sa buhay mo, kahit sa kumpanya mo, kahit messenger o janitress man lamang, kahit anong trabaho, ay gagawin ko. Tanggapin mo lang ako. Tahimik si Ramon. Ilang saglit pa, ngumiti ito ng malamig. Elira, 5 taon kitang minahal. Minahal ng buong-buo. At sa isang taong bago mo lang nakilala, pinili mo akong ipagpalit. Pinili mo akong ipagpalit sa taong hindi mo man lamang lubos na kilala. Bumagsak ang mga luha ni Elira. Ramon, nagkamali ako. Alam ko, sabat ni Ramon, at natuto na ako. Hindi ko na kailanman papayagan pa ang sarili kong mahalin ng taong kayang talikuran ako. Kapag may mas makinang naalok, tinalikuran siya ni Ramon. Isinakay sa Ella sa sasakyan at sabay silang umalis. Iniwan siyang mag-isa. Wala nang yaman. Wala nang pagmamahal. At sa oras na yon, doon lang niya lubusang naramdaman ang bigat ng salitang pagsisisi. Pagkatapos ng pagkikita nila sa harap ng opisina, akala na Elira ay tapos na ang lahat. Ngunit sa maliit na baryo kung saan sila lumaki ni Ramon, mabilis kumalat ang mga balita. Ang dating kinaiinggitang dalaga, maganda, pormado, laging may bagong damit, ay ngayon ay usap-usapan. Lahat ay nagtatanong, bakit siya iniwan ni Neo? Bakit siya hindi pinatawad ni Ramon? At bakit siya naghanap ng trabaho? At ang mas masakit pa, maging ang mga taong dating tumitingala sa kanya ay ngayon ay palihim ng natatawa kapag siya ay napapadaan. Yan ba yung babaeng nang iwan kay Ramon? Aba, ang kapal din naman ang mukha niya, no? Bulong ng isang ginang sa palengke. Naging tahimik si Elira. Wala siyang lakas na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit sa social media, wala na siyang ganang magpakita. Naging invisible siya. Para siyang multo ng nakaraan. Isang araw, habang naghahanap ng mapapasukang trabaho, sinubukan niyang muling pumasok sa isang subdivision para mag-apply bilang kasambahay. Doon siya natanggap sa bahay ng isang kliyente ni Ramon. Habang nagwawali sa harapan, may pumaradang mamahaling SUV. Bumaba ang lalaking dati siyang minamahal. Ito ay si Ramon. Bitbit nito ang planong disenyo ng bagong bahay ng kanyang kliyente. Malinis ang bihis, disente ang kilos, at halatang iginagalang ng mga tao sa paligid. Good afternoon po, Sir Ramon. Bati ng may-ari ng bahay. Ito po pala yung bago kong katulong.
Si Elira. Tumigil si Ramon. Napatingin sa kanya. Pero walang ekspresyon. Hindi galit. Hindi awa. Wala lang talaga. Tinignan ni Elira ang sahig. Para siyang kinain ng lupa sa hiya. Nais niyang lumubog at maglaho na lamang na parang isang bula. Sa labas na lamang po tayo. Gusto ko rin pong makita yung elevation sa gilid. Ani Ramon, sabay lakad. Habang naglalakad ito papalayo, biglang lumapit si Ella. Ang assistant niya ngayon ay kasintahan na rin. May hawak itong payong at nilingon siya saglit. Napakagat-labi si Elira, ang babaeng minsan niyang pinagtawanan noon, na tinawag pa niyang cheap at kulang sa ganda, ay ngayon ay kasama na ni Ramon. Maayos, masaya, at tanggap ng buong pagkatao nito. Pag-alis nila, isang lalaking nagtatrabaho sa construction site ng bahay ang lumapit kay Elira. Bakit parang kilalang kilala ka ni Boss Ate? Napangiti siya ng mapait. Dati ko siyang nobyo. Nagulat ang lalaki. Grabe, buti pa siya nakabangon. Buti pa siya, hindi bumitaw. Hindi na sumagot pa si Elira, sapagkat alam niyang totoo ito. At sa sandaling iyon, habang pinupunasan niya ang pawis at alikabok sa kanyang braso, pinangako niya sa sarili. Hindi ko na muling ulitin ang pagkakamaling sinayang ang taong nagmahal sa akin. Pero ang tanong, may halaga pa ba ang ganitong pangako kung huli na ang lahat? Lumipas ang ilang buwan. Tahimik na namumuhay si Elira bilang kasambahay sa bahay ng isang mayamang pamilya. Araw-araw niyang kinakaharap ang alaala ng pagkakamali, ang sakit ng isang maling pagpili. Hindi niya masisisi si Ramon sa pagtangki. Sa loob ng 5 taon, inipon ng lalaki ang pag-ibig, pagtitiis at tiwala, na winasak niya sa loob lamang ng 1 linggo. Isang araw, habang naglilinis siya sa balkonahe ng bahay ng kanyang amo, narinig niya ang huni ng isang bagong dating na sasakyan. Paglingon niya, ay naroon si Ramon, kasama si Ella. May kausap itong kliyente na tila tinuturuan ng disenyo. Tahimik lamang si Elira, ngunit hindi na siya umiiwas. Hindi na rin siya lumuluha. Sa halip, tahimik niyang tinanggap na ang kwento nila ni Ramon ay isang bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Nang makaalis na ang grupo, lumapit ang amang babae sa kanya. Elira, kilala mo pala si Sir Ramon, no? Napayuko siya. Opo, dati ko po siyang nobyo. Nagulat ang ginang. Talaga? Naku, ang swerte ng babaeng pinili niya. Napakabuting tao nun. Mababait ang mga empleyado, generous at matalino, marunong rumespeto. Alam mong hindi tinatapakan ng ibang tao sa pag-angat niya. Ngumiti si Elira ng pilit. Opo, alam ko pong totoo ang lahat ng sinasabi niyo. Habang naglalakad siya pauwi sa maliit na silid sa likod ng bahay, napansin niyang may naiwang dokumento si Ramon sa lamesa, malapit sa pintuan. Tumakbo siya papalabas, dala ang envelope. Sir Ramon! Sigaw niya. Lumingon ito, kasama sa Ella. Tahimik lamang silang nagkatitigan. Walang galit, pero wala ring lambing. Isa lamang itong silyadong kabanata sa pagitan nilang dalawa. Salamat, sabi ni Ramon habang iniabot ang envelope. Nais ni Elira sanang magsalita. Magtanong kung pwede pa ba siyang muling pahalagahan. Kung may pag-asa pa siyang kahit kaibigan man lamang. Pero pinili niyang wag na. Sapagkat alam niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi pinagpipilitan. Lalo na kung ikaw ang sumira nito. Nagbago ka na? Mainang sabik niya habang nakatalikod si Ramon. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Narinig ni Ramon kaya ito'y sumagot. Ang tanong lang, kailan mo pinili? Napaiyak si Elira nang makabalik na siya sa kwarto. Ngunit hindi yun luha ng pagkasira, kung hindi luha ng pagtangkap. Pagkaraan ng 1 taon, ay nagtapos si Elira ng isang short vocational course sa caregiving. Sa tulong ng kanyang among babae, nagkaroon siya ng bagong trabaho at unti-unting nakabangon. Hindi man naibalik ang dating buhay,
Natuto siyang mahalin ang sarili, hindi dahil sa material na bagay, kung hindi dahil sa dignidad na muling binuo mula sa pagkakabasag. Si Ramon ngayon ay patuloy na ang tagumpay. Masaya sa piling na Ella, at mas lalong iginagalang ng marami sa industriya. At sa isang sulok ng lungsod, may isang babaeng tahimik na nagdarasal gabi-gabi. Dala ang aral na habang buhay niyang baon. Sa pag-ibig, hindi sapat ang kinang. Ang tunay na halaga ay nasa taong handang manatili sa tabi mo. Kahit walang kasiguraduhan, handa kang mahalin kahit pa ikaw ay walang-wala, at handa kang samahan hanggang sa maabot mo na ang tagumpay.